Mga tres mga kabyanan, sang hapon ang oras naton, balik kita sa atong palatuntunan ang probinsya Subong. Kaupod ko sa gihapon ang isa sa mga tilimanaan sa Department of Interior and Local Government o DILG sa probinsya sa Negros Occidental, Madam Novi Abaw Mihika. Now, makadto kita sa isa sa pinaka maunod nga indicator o kung category nga gina-judge mga kabyanan sa SGLG, ang ginatawag na social protection. Ano ni sa pag-explicar natin, Ma'am Novi? Okay, so ang social protection and sensitivity, nag-cover ni siya sa mga services ng LGU sa aton nga mga marginalized sector, no? Okay. Pag sa aton nga mga iban pa nga sector katulad sa aton nga mga senior citizen. So Okay. tanaw dire kun may ara kita nga So, mas senior kita nga citizen. marginalized sector inang Fisher Falls. Ang aton nga mga parisong mga senior citizen, ang aton nga mga IPs, Okay. no, ang aton nga mga PWDs, no, isa ni sila sa mga ginatan-aw naton. Okay. So, ang isa pa gid ginatan-aw man kon ang aton nga mga VAUSI desk bala, Violence Against Women, naton nga mga desk na established sa kada nga barangay. Okay. So, as much as possible kinahanglan 100% So, hindi lang established gali siya. nga ang VAUSI nga desk natin, hindi lang sa aton sa nga PNP. Yes. So, dapat in every barangay, dapat may yes. ara na sila nga VAUSI. Yes, Okay. oo. Pero ginakulate ini buot sa lingon nga ang the entire, for example, ang isa ka banwa may ara sang 23 ka barangay. Oo. So dapat ang 23 barangays dapat may VAUSI nga desk gid kada isa. Oo. Okay. So 100% sa barangays, kag at least 85% sa barangays nagasubmit sang ilang nga quarterly reports. Okay. So ano pa kita no ka tricky pag ina Ma'am Novi kay mas nga nga VAUSI involves nila women and children. Yes. Okay. So dapat ang mga incidente sa kada barangay that involves sa ginatawag nga mga kababayan kag mga kabataan dapat well recorded na sa dapat. Yes, in a separate logbook. Exclusive for VAUSI cases. Okay. Then diin nila ginasubmit ina ang ilang nga monthly report. Okay, ginasubmit na nila sa DILG for consideration. But Okay. ginasubmit na siya namon. Okay. Now, so kinahanglan gali ang kung ikaw mayor kag ang imo sining nga liga ng mga barangay dapat ning kumbaga revitalize sa kumbaga, no? Nga dapat ang kada kapitan sa kada barangay mo kinahanglan alerto nga kada may ara insidente involving sang kababayan kag kabataan sa isa ka barangay dapat well recorded kag isubmit gid mismo sa DILG o kung pwede man sa liga and then the liga will submit to the DILG officer nga in charge sa banwa kag syudad para nga for documentation purposes. And then during the SGLG ninyong evaluations ginausisa gini siya gali isa-isa. Oo, ginatan-aw gid siya kung na-establish siya. So, ang ato na nga means of verification is the issuance of an executive order. Kung may gin-issue sila nga gina-establish ang ini nga VAUSI desk, kag may na-designate nga VAUSI desk officer. Okay. So, hindi lang gali pwede nga ma-drawing ko rin sa isang kapitan. Yes, dapat may ara siya nga legal document to support sang ini nga indicator. Kahit kung man sila ka nga VAUSI desk officer, dapat ba lang nga pwede man siya matagaan honoraria o kung something nga may allowances halin sa barangay mismo? Allowed siya ba sa budget sa barangay? Pwede siya honoraria kag pwede man nga gina-designate nila kung ang isa ka kagawad I see. nga sa chairman sa women or ang ila nga barangay secretary, no? Pwede lang sila ka-designate sang ara na nga daan na personnel nila nga may existing na nga honoraria. Pero pwede man nga ang report sang lupon ng tagapamayapa sa isa ka barangay automatically kung involved sa babae, isang kababayan kag sa kabataan will automatically be the report sang VAUSI desk ng isa ka barangay. Hindi siya pwede i-impon kay ang VAUSI ni siya nga record is may ano ni siya sang confidentiality. Okay. So hindi mo siya pwede ma-impon sa iya ka lupon kay may separate man kita nga report para sa aton nga
lupon. Okay. Now, for example, sa isa ka barangay, kaya ginistoryahan ko ng vowsy, kag ang magsilita kagapon na nga itong bisita, pati mo sa kababayan, kag nangin hot topic man, ang ginatawag nga violence against women and children, akong vowsy. Now, ang magsilita nga vowsy sa barangay, kundi sila mo may separadong nga desk dapat ang kada barangay. Now, diin ang ila sini nga ginatawag nga ang orbra nila, di hasta ang ilang limitasyon. Pag-record nila, dapat bala may aksyon ang barangay nga ma-indicate mismo sa ilang reporting? Depende ni siya sa kaso. Kabalo Okay. ka, ang kada LGU may ginatawag kita nga interagency council, no? Okay. May ara nga mga vowsy cases nga ang una niya nga entry is police. Okay. Oh, di ba? Sa Subbay Police. Mm. May ara nga ang una yung entry kung victim ka sang vowsy, it's DSWD or Okay. CSWD sa Quezon City. May ara man yang ako na victim ka sang vowsy, una mo sulod barangay, sa Okay. barangay ka mareklamo. Pero ang ini nga vowsy, ang vowsy usually ang ato ni nga i-identify is ma-identify ni siya nga vowsy kung ang victim is babayi. Okay. Kag ang ato nga perpetrator is may ara sila nga intimate relationship, Okay. no? Amo na siya. So, kung magsulod ni siya sa barangay, ang isa na di sa mga functions ng barangay is pwede ni sila ka-issue sa ginatawag nga BPO or Barangay Protection Order. Okay. Na hindi kapalapit ang ato nga perpetrator sa victim within 15 So, days. empowered na ang barangay captain to issue Yes, may mga ara siya nga mga barangay, pero kung may ara gid nga especially for those nga first time nga natabo, usually nagpa-assist kita sa DSWD o kung sa PNP naton nga sa women's desk, nagpa-assist kita especially on the process of the issuance of the Barangay Protection Order. Pero ang BPO, Barangay Protection Order, iya gid na iya function sa barangay to issue. Okay. No? Galing temporary lang na siya, within 15 days Ang lang. ining mga dinumugay sa barangay sa mga babae, mahulog na siya sa ginatawag nga vowsy test? Hindi siya mahulog, no? Ang vowsy is sa nasiling ko na makonsider siya nga vowsy kung may ara ka mo nga intimate relationship with the perpetrator. Okay. So for example, bana mo, nobyo mo, na bisan naka one night stand bulang gani, na Okay. basta may intimate relationship ka. So for example, ikaw, no? Kag ang isa lang to ikaw babae, natampaan mo lang, wala ka mo ya any relationship, no? Pwede lang na siya mga slight physical injury. So Okay. hindi siya ma-consider nga vowsy. So Okay. again, kinahanglan may intimate relationship with the perpetrator. Now, ano ang rationale behind sini Miss Novi nga agit incorporate ang ining vowsy per barangay sa sining SGLG ninyo nga evaluations? Okay, so una is gusto man naton nga tagaan sa importansya no ang aton nga mga kababainhan kag in relation man isa sa aton nga gender and development, so equality Sanggad. sanggad naton. So isa ini siya sa mga ginatan-aw. In fact, ang probinsya gani sa Negros Occidental daw nagapatigayon sila sa mga best search for the best vowsy no sa aton nga kada barangay. So isa ni siya nga ginatagaan man naton sang importansya kagalit sang una daw party na isa sang SGLG indicator. Okay. Kay kung ako ang mayor, ma'am, ano man yung labot sang nako niya nga mayor nga pati nga pati ang SGLG pangitaan to kuya sang vowsy mga kamianan sa kada barangay. Dito sa amon lang kung ikaw mayor. Pero andas wala kita pumakugit. Anong rationale behind nga agit? By the way, Amigo Erwin, I would like to emphasize nga ang tanan diri nga indicator nga gin-include sa SGLG is may ara ni siya legal basis. Oh yeah. Oo. So ginatan-aw ni siya una best ang compliance sang LGU sa mga layi nga napasad na sa national government. No, ginatan-aw ni siya kung compliance. Kami ara mga LGU kung kaisa nga amo ni siya ang layi nga gipasar sa national government nga para sa ila nga sundon. Pero may mga LGU nga wala ka comply. Wala nag-comply. Oo. Kung mga pahigad lang. Oo. Kung pinabali, wala. So, because ini siya is a requirement, so kung nga itong barangay wala nag-obra sang executive order, so this time, maobra gid siya. Mapilitan Ay, siya. oo, or else siya lang iya ang barangay nga
ano gani ni kung tanawon mo siya lang bi ang rason kung nga wala nag 100% Yeah. ang aton nga So nga dapat LGU. during the evaluations ng SGLG, dapat 100% ang tanang nga barangay naka-comply Yes, sa oo. VAUSI test. Pag inatanaw naton hang ang aton nga executive order is hindi siya expired kinahanglan na ano siya valid sa up to the date of the evaluation. Okay. Now, saan na sila mo kanina, social protection and sensitivity, no? Ang word nga sensitivity, mga kabyanan, kumbaga, madugo siya yung kung intindihan mo. Kabutlan siya, no? Masika sensitivity. Now, ano na ang mga components sa silang sensitivity nga ginasiling mo, Miss Novi? Okay, so upod na din no luwas ang aton nga VAUSI, ang aton we are being sensitive sa aton nga mga inibula mga sector naton just like the PWD. Yeah. No, that's why nga ginatanaw ni siya ang mga ramps naton. So kung imo makita ang kada munisipyo naton may ramp kita, kinahanglan may ara kita nga toilet for PWD. Okay. So, nagabitbit na kami sang gradient finder nga ginatanaw na naton ang elevation sang aton nga ramp. So, May ara na siya nga standard based sa building code. Okay. O hindi tamaan kataas. May ara na siya nga standard when it comes to elevation. Nga ka-stiff, no? Oo, Nga tanga ginang wheelchair kung magano, kung magsaka. Hindi siya dapat madanlog na kinahanglan may non-skid siya. Okay. Oo, rough siya kay para hindi madanlog ang aton yung mga PWD. Kinahanglan may ara kita nga toilet accessible, magsiling kita nga accessible, at least 1 meter ang iya nga entrance nga makasulod ang aton nga wheelchair. So gina-measure siya. So during the evaluation, part pag sa amin tawag nga Yes. physical evaluation sa sini mga CR kag mga rampa. Kasadya gani ni kay I've been part of the regional assessment team for several years no. Okay. Kung may mga LGU ni siya nga magamay ginabakbak nila ang ilang pertahan para lang yun nga accessible siya. Gina-measure sa Kag gina-note nyo gid nga amo na isang comment during the feedback. Yes. Okay. So may ara gina siya nga iba niya nga mga ramp, ginapaliwat ginapalaba gid siya agud hindi siya tamaan kay elevated. Okay. Nan amo na siya. Dason kinahanglan ang handle niya is ano siya 2 level. Ang handle niya ginatanaw naton. Sa aton na siya nga technical notes may ara gina siya nga sample nga drawing. Okay. So may technical persons man kamo nga gaupod sa evaluations nga amo ni siya in charge sa mga measurements kag sa mga technical details nga sala ni siya, dapat amuhon mo ni siya. Ang ano abi, ang aton abi nga data capture form, ginapil upan na nga daan sa LGU. Okay. So sa iniyang indicator, ginapil upan na sa sang engineer, sang isa ka LGU. Sa municipal o city engineer. Oo, ginavalidate na lang na siya yan namon. Ang usually ang upod namon during the evaluation is our CSO. Accredited Civil Society Organization. For this year, ang amon na partner is the ANP or Association of Negros Producers. No, may aras na representative na paupod sa amon. And we also brief them of the indicator. No, kag usually makit-an ta man nada kay ginapa-indicate man nada ang measurement. Kag during on-site kung may chimpo pa, ginapa-testingan gid naton pasulod ang wheelchair, ginapalibot ang wheelchair. Grabe nga. Yan, oo. Ang bago lang ko na nakahibalo, no? Although nga I work with the LGU, pero sa evaluation ko sa mga clean and green kasi sa tourism. Pero as to the SGLG, once lang gig ko, pero I was in charge of the documentations, no?